Okay, good morning mga kapatid. At sa araw na ito ay tayo po ay ngayon po ay araw ng Saturday at tayo ay tutungo sa ating ilang at medyo nahihirapan po sa signal po. Ulitin ko lang po. Parang nagpuputol-putol po. Karoon lang ho ng problema sa signal. Okay ka na? Okay, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At ngayon po ay araw ng Sabado, June 28, 2025. At ngayong araw pong Sabado ito ay pag-usapan po natin ang sumunod na Beatitude, ang pag-aaral po natin ng mula sa Matthew 5 verse 8 at pamagatan po natin itong purity of heart and vision of God. At ngayong araw po na ito, tayo ay muli sasamahan ng aking partner sa pagbabasa at pananalangin. At ito po. God's morning mga kapatid, tayo po ay dadako sa ating pagbabasa sa Mateo 5 verse 8. Mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Tayo po ay manalangin, Panginoon naming Ama. Maraming salamat po sa patuloy niyong paggabay sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po sa patuloy na pagbibigay ng kalakasan ng katawan, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng malinis na puso, Panginoon. Nang sa ganun ay makita ka namin at ay ikaw ang kumilos sa buhay namin. Ikaw ang manguna, Panginoon, sa buhay namin. Maraming salamat po sa lahat ng pagpapala na pinagkakaloob mo sa bawat isa. Ganon din po sa mga may sakit na aming ipapanalangin, Panginoon, na nakakarinig ng iyong mga salita. Gagalingan po ang hiling namin sa bawat isa sa kanila, Panginoon. Maraming salamat po sa knowledge at wisdom na ipagkakaloob mo sa amin upang maunawaan namin ang iyong mga gustong sabihin sa amin, Panginoon. At sa ganun ay malakaran namin to sa mga susunod na araw na Panginoon na ipagkakaloob mo sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. Ang lahat po ng ito ay aming tinataas sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Praise God. At tayo ay dadako na sa ating Beatitude, parang itong buong linggong ito ay puro Beatitude tayo, Sabi nga ay dito sa ating mundong ito ay marami po sa atin ang nakararanas ng pagod, ng pagkabalisa, ng mga pagsubok sa araw-araw. Hindi ko ba yan ating mga patuloy na pakikibaka. Minsan nadarama natin na tila parang lagi natin itong na parang tila ba ang layo ng ating Panginoon Diyos, ang tila ng kawalan ng kanyang presensya sa gitna ng kaguluhan. Pag tayo ay namumroblema, ang gulo ng mundo, gulo ng isipan, tila bang parang nararamdaman natin ang malayo ang Diyos. Ngunit ang katotohanan, ang banal na katotohanan ng talatang ito na ating binasa doon, mapalad ang mga malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Isang liwanag sa gitna ng dilim na ipinapakita sa atin ng Panginoon. Sa dilim ng mundong ito, isipin ninyo, sabi doon sa talata, makikita nila ang Diyos. Sabi nga, hindi ito basta isang pangako. Ito ay isang imbitasyon, isang daan patungo sa isang relasyon na higit sa anumang bagay na naiisipan ng bawat tao. Umaring naisip natin, pag naisip natin, makikita na natin si Lord parang doon, para sabihin ay malapit ka nang mamatay. Hindi po yun ganon. Ang talatang ito ay nagpapakita po sa atin ng vision kung paano natin nakikita, umaring makita ang Panginoon Diyos sa ating pang-araw-araw ng buhay nito. Ito ay isang pagpapakita na hindi lamang nagbabago ang ating buhay, kundi nagbibigay buhay. Sabi nga, ito po ay nagmumulat sa atin
o sa ating mga mata, no? Sa kagandahan, no? Sa pagmamahal na walang hanggan ng ating Panginoon Diyos. Sabi nga, maaari nating isang tanong, no? Ano nga ba ang ibig sabihin ng malinis na puso? Maaring dito sa ating talatang ito, ating pagtuunan ito ng pansin doon. Hindi ba't madalas nating isipin na imposible ito? No? Na tayo'y marami ng kasalanan na sabi nga ay na tayo ay kulang. Yan ang ating kalimitang naibabato, lalo na kung tayo ay napapalayo sa Panginoon. Nakakagawa ng kasalanan, nagagawa natin ng mga emosyon na hindi tama, nagpapabigat sa ating puso, nagpaparumi sa ating isipan. Ang katotohanan, mga kapatid, ay ang paglilinis ng ating puso ay isang proseso. No? Ibig sabihin, ito ay isang paglalakbay na kasama ng Panginoon. Ito ay hindi isang perpektong estado na kailangan nating makamit bago natin makita ang Diyos. No, ito ay isang paghahangad ng isang patuloy na pagsusumikap na lumapit sa ating Panginoon Diyos. Na alisin ang mga bagay na humaharang sa ating pakikipag-ugnayan sa Kanya. Ano ba yung mga harang na yan na humaharang sa ating buhay? Na maaaring ba yan ay dahil nakagawa tayo ng kasalanan, dahil nakapag-isip tayo ng masama, o ano pa mga bagay. Ang ating pride, ang ating selos, ang ating pagkamakasarili. Yung tatlong yung bagay na yan, ang kalimitan, pride, jealousy, at pagiging selfish, no? Kaya nating gabayan tayo, no, ng banal na espiritu habang ating tinatalakay ang verse na ito, no? Sabi nga, this is powerful verse, no? Buksan natin ating mga puso sa kanyang liwanag at tanggapin natin ang kanyang grasya upang tulungan tayong magkaroon ng malilinis na puso at upang makita natin siya, ating Panginoon Diyos. Upang makita natin ang ating Panginoon Diyos sa lahat ng ating ginagawa, sa ating pamilya, sa ating trabaho, saan man lugar tayo nandoon. Amen po ba? Ano nga ba ibig sabihin nito? No? In theological na perspective o sa theological na pananaw, ang malinis na puso o yung sabi nga doon sa Greek word ay katare kardia, no? Sabihin ng katare, it's pure, no? Kardia, it means puso, kaya nga 'di ba cardiac arrest, no? Ginagamit ng terminology ng mga doktor, no? Which is in Greek word, it means kardia, no? It means puso, the heart, no? At yung sinasabi, the pure is katare, no? Ito ay hindi lang ang kawalan ng paggawa ng masama, kundi ang isang puso na nakatuon sa ating Diyos. No? Isipin natin yung puso natin nakatuon sa Panginoon Diyos. Ito ang isang pusong una, naglilinis sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesus. Yan po yun. Meron tayong tatlong pag-uusapan dyan. Ano? Ito yung naglilinis, it cleanse, no? Sa atin. Ang ating mga kasalanan ay naglalayo sa atin sa Diyos. Di ba? Pag tayo nakagawa ng kasalanan, parang feeling natin, layo-layo ng Panginoon Diyos. Pero dahil sa pagkamatay ng ating Panginoon Jesus sa krus, posible ang ating, ibig sabihin, possible ang ating kapatawaran at kalinisan ng puso. Ito ang tinatawag na pagbabago ng puso o conversion. Kaya nga po sa buhay natin, pag meron tayong mga kapatid na wala pang relasyon sa Panginoon, ibig sabihin unbeliever, conversion po yan. Pero kung halimbawa kapatid natin na nandyan po sa tinatawag na born again na po sila o nabago na yung puso, ang tawag po dyan transferee. No? At sa ating bawat mananampalataya, laging nagkakaroon to ng conversion. Yung mga mali nating ugali, kaya po tayo tinatawag na born again. Ano? Kasi nababago na yung buhay natin, nababago na yung pananaw natin. At ito po yung isang proseso. Hindi ho ito yung na born again na tayo, tapos na. No? Sabi nga, there's a process na ano ba yung gusto pang baguhin ng Diyos. Sabi nga, ito'y continue, no, sa buhay natin. Patuloy po ito, continual na nangyayari sa ating buhay. No? Kaya nga po ito tinatawag ng pagbabago ng puso o yung conversion, no, ng ating puso. Na-convert tayo, dati tayong maglalasing, dati tayong magtataya ng wedding, dati tayong bungangera, chismosa, no? Na-convert na tayo, na-born again na tayo. No? Yun po yung pagbabago ng puso. Change of heart.
No? At napakagandang bahagi po yan at nagpapakita sa atin ng proseso na ginagawa ng ating Panginoon Diyos. Isipin natin ang ating puso na parang isang malinaw na salamin. No? Gamitin natin ang analogy ng salamin. Alam naman po natin ng salamin, nakakita na tayo lahat ng salamin. Noong una, bago tayo makakilala sa ating Panginoong Hesus, ang ating salamin ay puno ng mansa. No? Nandiyan naman siya. No? Ang mga mansa ng ating kasalanan, mga pagkakamali, mga masamang gawi, at pagsuway sa Diyos. Diba? Dati pag tayo ay inaanyaya umatel sa mga gawain, parang ang bigat ng ating mga paa. Ang bigat ng ating mga katawan. Parang bigat na bigat tayo. Pero pag sa mga kalayawan, kalaswaan, ang sigla-sigla. No? Kasi nga, nandun yung natin. Sabi nga po, ang mga mansang ito ay humaharang sa ating kakayahan na makita ang refleksyon ng Diyos sa ating buhay. Hinahadlangan ang ating pakikipag-ugnayan sa Kanya. Para bang maulap, di ba? Pag nakikita natin ang ating paningin, parang hindi natin kasi ma-visualize, Hindi natin makita ang kanyang kagandahan. Hindi natin makita ang kanyang plano para sa atin. Di ba sabi ng Panginoon, gawin natin ito sa Genesis 1 verse 26, gawin natin ang tao sa image, sa image ng ating Panginoon Diyos. At yun dapat natin makita, masalamin natin, hindi tayo nilikha ng Panginoon Diyos na talunan. Hindi tayo nilikha ng Diyos na makasalanan. Ginawa tayo ng Diyos na mabuti. At ang pagkamatay ng ating Panginoong Hesus sa krus ay parang isang mahimalang paglilinis ng kanyang na kanyang ninanais na tanggalin, na kaya niyang tanggalin ang lahat ng mansa ng ating salamin. Parang ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo na dahil sa kasalanan natin, dahil sa kakulangan natin, dahil sa ito'y parang sabi nga ay parang isang glass cleaner, ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo na luminis sa salamin na yan. Ang kanyang dugo, ang kanyang sakripisyo ay naglilinis ng ating mga kasalanan. Ito ay hindi basta pagtanggal ng mga mansa. Ito ay isang kumpletong pagbabago, conversion. Pagbabago ng ating isip. Na dati, Lord, ginawa ko naman ito sa'yo. Bakit ganito? Na nagbibigay sa atin ng katwiran. Na naiintindihan natin na ang ating patuloy na pag-akbang sa buhay ay nagdudulot ng tamang hakbang, desisyon na ating nilalakaran. Ang dating maulap na salamin ay nagiging crystal clear, na nagpapakita ng refleksyon ng Diyos sa buong ningning nito. Diba? Pag binunasan natin ng basahan, nilagyan natin ng glass cleaner ang ating salamin, nakikita na natin yung itsura natin, di ba? Ang pagbabago ng puso, the change of heart o yung conversion na ito ay ang sandali kung saan ang ating maruming salamin ay nalinis. Hindi natin ito kayang gawin sa ating sariling lakas. Ito ay isang regalo mula sa Diyos. Isang biyaya na tinanggap natin sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa ating Panginoong Hesus. Ephesians 2:8-9, hindi po ba? Yan po yung sinasabi ng talata. Hindi nangangahulugan na magiging perpekto na tayo pagkatapos nito. Magkakaroon pa rin tayo ng mga bagong mansa sa ating salamin. Pero ang mahalaga, meron tayong panlinis. Ano po yun? Ang grasya, the grace at kapatawaran ng Diyos. The grace and forgiveness of God upang mapanatili ang kalinisan ng ating puso. Kailangan lang po nating patuloy tayong magpalinis sa ating Panginoon Diyos araw-araw. At sa bawat paglilinis, mas lalo nating nagiging malinaw ang ating salamin. At mas lalong nakikita natin ang kahalagahan ng Diyos sa ating buhay. Ikalawa, sabi nga, sumunod tayo sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Kung isang puso na nagnanais na gawin ang tama ayon sa utos ng Diyos, gaya ng pagkakasulat sa Biblia, Hindi perpekto, pero may pagnanais na lumapit sa ating Panginoon Diyos. Yan po yung sinasabi sa ating talata ngayon na blessed are those who have a pure heart.
Isipin natin, ang ating puso ay gamitin na rin natin ang typology ng salamin. No, dahil nandun na rin tayo. Sabi nga na may isipin natin yung salamin, no, may maliit na gasgas, no, o may gasgas. Hindi ito perpektong makinis at malinaw. May mga imperfection pa rin. Parang yung puso natin, no? May mga imperfection pa rin. Ang mga gasgas na ito ay kumakatawan sa ating mga kahinaan, no? Mga pagkakataong hindi natin nagagawa ang tama. Tigas ulo tayo minsan. Ang mga beses na tayo'y nagkukulang sa pagsunod sa mga utos ng Diyos. Hindi natin sinasadyang nagagawa ang mga ito. Pero andyan pa rin ang mga marka. Hindi ho ba? Ang pagnanais natin na gawin ng tama, no, ayon sa mga utos ng ating Panginoon Diyos, ay parang pagsisikap nating linisin ang mga gasgas na iyon. Sabi nga, gusto kong bumait pero hirap gawin. Hindi natin kayang burahin ang mga ito ng tuluyan. Pero pinupunasan natin ang alikabok at dumi na nakakapit sa mga gasgas. Pinapakintab natin ang salamin hanggat kaya natin. Mga kapatid, sa bawat pagsisikap nating sundin ang Diyos, sa bawat pagsisisi natin sa ating mga pagkakamali, sa bawat pagdarasal natin para sa lakas at patnubay, nagliliwanag ang ating salamin. Hindi man ito maging perpektong makinis, pero nagiging mas malinaw ito. Nagiging mas malinaw ang refleksyon ng Diyos na nakikita natin sa ating sarili. Ang pagnanais natin na lumapit sa Diyos ay parang paglalagay natin ng salamin sa liwanag. Habang mas malapit tayo sa Kanya, mas malinaw ang refleksyon. Ang liwanag ng Diyos ay nagbibigay ng kinang sa ating salamin, kahit na may mga gasgas pa rin ito. Kaya kahit na hindi perpekto ang ating puso, sabi nga na may pagnanais na gawin ang tama at lumapit sa Diyos, ay isang makikita po natin, no? Ay sabi nga, ito yung puso na nagniningning. Ito po ay inaayos ng Panginoon Diyos upang magningning sa kanyang presensya. Kahit hindi perpekto ang pusong ito. Ikatlo, ito po ay punong-puno ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Sabi nga po, ang tunay na kalinisan ng puso ay nagmumula sa pag-ibig sa ating Panginoon Diyos at pag-ibig sa ating kapwa-tao. Isipin natin ang ating puso na parang isang salamin. Kung wala tayong pag-ibig sa Diyos at sa kapwa, ang salamin ay madilim at walang kinang. Walang refleksyon na makikita. Walang buhay, walang init. Ito ay parang isang salamin na natatakpan ng makapal na alikabok at dumi. Hindi natin makikita ang ating sarili at higit sa lahat, hindi natin makikita ang refleksyon ng Diyos. Ang pag-ibig sa Diyos ay parang isang malinis na tela na ating ginagamit upang punasan ang alikabok at dumi sa salamin. Sa bawat pagdarasal, sa bawat pagninilay, sa bawat pagsunod sa kanyang utos, nagliliwanag ang ating salamin. Nagtataas ang ating paningin at nagsisimula nating makita ang kagandahan ng Diyos. Ang pag-ibig sa kapwa-tao ay parang isang espesyal na likido na ating binubuhos sa ating salamin, no? Yung glass cleaner. Ito ay nagbibigay ng kinang at ningning. Sa bawat pagtulong natin sa iba, sa bawat pagpapatawad natin sa mga nagkakasala sa atin, sa bawat pagpapakita natin ng habag at awa, mas lalo nagiging maliwanag at nagniningning ang ating salamin. Ang tunay na kalinisan ng puso ay hindi lamang ang kawalan ng kasalanan, kundi ang pag-apaw ng pag-ibig ng Diyos at pag-ibig natin sa Kanya at sa ating kapwa. Ito ay isang refleksyon ng Diyos mismo sa ating mga puso. Isang salamin na kumikinang na nagpapakita ng Kanyang kagandahan at Kanyang pag-ibig sa mundong ito. Ito ang malinis na puso na nagbibigay daan upang makita natin ang Diyos. Hindi lamang bilang isang konsepto o doktrina, kundi bilang isang buhay, isang makabuluhang relasyon sa ating Panginoon Diyos. Nasabi dun sa talata na makikita natin ang Diyos
Sabi nga, ito po ay hindi literal na nakikita natin ng ating mga mata. Kasi nga po, di ba, pag nakita natin ang glory ng Lord dahil sa ating kasalanan, maaari tayong mabulag, maaari tayong tumanda. Because ang glory ng Panginoon Diyos, pag nakita natin, ay sobrang banal. Ganun po makapangyarihan. No? At dito sa ating tinatalatang ito po ay hindi literal na makita natin, no? Dahil mapapahamak tayo. Sa halip, ito po ay tumutukoy bigyan po natin ito ng 4 na dahilan. Ito po ay tumutukoy sa isang malalim na relasyon sa ating Panginoon Diyos. Yan po yung ating sinasabi dito sa ating talata. Isang intimacy o communion. Kaya po tayo nakikipag-isa, no, sa ating Panginoon Diyos na higit pa sa ordinaryong pangunawa. Isang pagkilala at personal na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ikalawa, isa pang unawa sa kanyang kalooban. Ito po yung naiintindihan natin na ang lahat na nangyayari sa ating buhay ay kalooban ng Diyos. Ang pagiging sensitibo sa paggabay ng banal na espiritu, sa pag-unawa sa kanyang plano para sa buhay natin. Yan po yung pagkaunawa natin. Maganda at hindi magandang bagay. Inilaw yan ng Panginoon Diyos for His purpose. May purpose ang Lord. Minsan nasasaktan tayo, masakit. No, pero may purpose lagi ang Lord. Ikatlo, isang pagpapahalaga sa kanyang kabanalan. Ano po yun? Paggalang, pagsamba, at pagpapahalaga sa Diyos bilang ating Creator at ating tagapagligtas. Bakit natin kailangan matutunan ito? Lalo na sa mundo natin ito ngayon. No? Sa ating mundo ngayon, puro napakabilis ng pacing. No? Lahat gusto rush. Lahat gusto instant. No? At sa ating mundo ngayon na puno ng kasalanan at karahasan, ang paghahangad ng isang malinis na puso ay lalong importante. No? Ngayon talagang parang normal na lang ang magpakita ng katawan, normal na lang gumawa ng kasalanan, normal na lang ang scam. Ang dami na nandiyan. Pero sabi nga po, bakit natin ito kailangan matutunan? Una, ito po yung nagbibigay ng kapayapaan at kaligayahan. Tunay na kaligayahan. No, hindi yung saglit na kaligayahan. No, ang isang puso na nakatuon sa ating Panginoon Diyos ay nakararanas ng tunay na kapayapaan na hindi maibibigay ng mga material na bagay. Sabi nga sa atin ng Philippians 4:6-7. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip tingnan ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. 7. Ang kapayapaan ng Diyos ay hindi kayang maunawaan ng tao. Ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Amen. At sabi nga po ito, ang kapayapaang ito ng Diyos ay nagmumula sa ating pagtitiwala sa Kanya. At ito ay isang kapayapaang hindi maibibigay ng anumang material na bagay. Kapag ang puso natin ay nakatuon sa ating Panginoon Diyos, ang kanyang kapayapaan ang mag-iingat sa atin kahit sa gitna ng anumang pagsubok. Sabi nga doon sa talatang yon, di ba? At sabi rin sa atin ng ating Panginoong Jesucristo doon sa John 14 verse 27. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang binibigay ng mundo. Huwag na kayong mabalisa, huwag na kayong matakot. Amen. Sabi nga tayo mabalisa. Minsan takot tayo sa mga bagay na hindi pa nangyayari o nangyayari sa buhay natin. Ang kapayapaang mula sa mundo ay kadalasang pansamantala at nakadepende sa mga material na bagay. Habang ang kapayapaan ni Kristo ay matatag at walang hanggan. Sabi nga sa ating Panginoon Diyos, kahit anong mangyari, mayroon tayong kapayapaan na hindi kayang maabot ng material na bagay. Sabi nga, may kasabihan, di ba? Bilog ang mundo. Hindi pwedeng sabihin mo yung mga anong tawag dito? Mga dusta, ano ba yun? Dusta o mga sabihin natin ay mga dukha. Mga dukha ngayon ay mananatiling dukha yan. Hindi. Lalo na pag yan ay nakakilala sa Panginoon. Itataas siya ng Panginoon. Tutulungan niya ng Panginoon kasi nababago puso eh. Kaya ang gusto ng Panginoon, ma-convert tayo. Ang gusto ng Panginoon sa atin, conversion. Hindi yung maging marunong tayo sa lahat ng bagay.
kundi ma-convert yung puso natin, makilala natin siya, na mabago tayo, no? Baguhin tayo ng Diyos, hindi ng mundong ito. Minsan, nababaliktad eh. Ang mundong ito nagbabago sa buhay natin. Nabago na yung pag-uugali natin, nabago na yung ating sistema. Normal na babago tayo at maraming magpe-persecute sa atin, lalo na sa pananampalataya, and they will judge, no? At ipe-persecute tayo ayon doon sa pananampalataya na ating hinahawakan ngayon, no? Pero ang pagbabagong yan ay naging masamang bunga ito, hindi bunga ng Espiritu, ay kakaiba po yon, no? Ikalawa, bakit natin kailangang matutunan ito? Ito po yung nagbibigay sa atin ng gabay sa ating mga desisyon, no? Nagbibigay ito sa atin ng parang compass, ano? At dito po sa pamamagitan ng malinis na puso, kung mayroon po tayong malinis na puso, ito po yung nagbibigay sa atin ng direction, gabay sa ating mga desisyon. Mas madali nating makikilala ang tamang landas sa ating buhay. Sabi nga sa atin ng Proverbs, Proverbs 2, verse 10 hanggang 11. Lalawak ang karunungan, matatanim sa isipan, madadama ang kasiyahang dulot nitong kaalaman. 11. Ang natamong kaalaman sa iyo ay mag-iingat ang unawang paglilinis sa liku-likong landas. Amen. Sabi nga po doon sa talatang binasa natin, ito po ay nagsasaad na kapag ang karunungan at kaalaman ay pumasok sa ating puso, ito ay nagiging kaaya-aya at nagdadala ng proteksyon. Ang pagkakaroon ng malinis na puso ay nagiging daan upang makuha natin ang karunungan ng Diyos. Ito po ay nagbibigay ng liwanag sa ating mga desisyon. Kung ang ating puso ay puro mas, sabi nga, magiging receptive tayo sa mga aral at gabay ng Diyos, mga kapatid, ito po ay magtuturo sa atin ng tamang landas sa buhay. Kung atin nagiging receptive lang po yung ating puso, sabi tinatanggap natin, nagiging intentional tayo doon sa mga aral na ating natututunan. Sabi nga rin sa atin na Isaiah 30 verse 21. 30 verse 21. Yun, nabas. 30? Verse 21. Saan man kayo pumaling sa kaliwa o sa kanan, maririnig ninyo ang kanyang tinig na nagsasabing, ito ang daan, dito kayo lumakad. Sabi nga, yan yung parang the small voice. No? Bakit po small voice? Parang bakit mahina yung tinig? Kasi di ba pagka nakasigaw, galit yan. No? Kaya si Satan, mapapansin po natin, siya yung umaatungal, ang ingay niya sa ating isipan, sa ating puso. Pero in Diyos, there's a small voice, di ba? Parang mayroong small voice sa atin na gawin mo yung tama. Yan po yun. Kapag ang ating puso ay malinis, mas sensitibo tayo sa tinig ng Diyos na naggagabay sa atin. No? Sabi nga, ang pagkakaroon ng malinis na puso ay nagbibigay daan upang marinig natin ang kanyang mga utos at gabay na nagtuturo sa atin kung paano tayo dapat mamuhay. Kaya nga sa ating pamumuhay ay nagpapakita po ito ng tamang landas ng Panginoon. Ito po yung buhay na nakikita sa atin. Kasi po pag nagdedesisyon tayo, pansinin ninyo, minsan meron tayong pangamba, meron tayong wag po tayong magdesisyon kagad noon. Pero pag nandun yung ating kapayapaan, nandun yung kapayapaan ng ating Panginoon Diyos. Laging sign po niyan is peace. Pag meron tayong kapayapaan sa lahat ng desisyon, no? Minsan nagkakaroon tayo ng kapayapaan kasi nasisilaw tayo dun sa mga kikitain o mga pangakong hindi parang nakasisilaw, no? Hindi po yun yung kapayapaan na yun. Nagiging complacent tayo kung minsan sa bagay na yun. Kaya po marami ngayon ang nai-scam, no? Kasi nasisilaw minsan doon sa mga kikitain, no? Nag-aarimunhan ba? Parang ganon. Kaya ngayon, yung mga scammer, talagang, okay, ito yung ginagamit nilang taktika. Sad to say, na ang ating hustisya, sabihin na natin, ay para lang sa mayaman. Kasi
Pag ang mahirap ang nagreklamo, ang sagot ng kapulisan, kaya minsan nakakalungkot, no? Ay mahirap hulihin. Pero trabaho nila ano? No, bakit to? Kasi may mga narinig po ako na ganyan ng mga kina-counseling natin na 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 sabihin natin nadali ng scam, no? Pag inireport mo sa police, wala silang kayang gawin. Nakalungkot, 'di ba? Pero sabi nga, kung tayo ay sa ating buhay na ito ay kung ating gagamitin ang aral ng ating Panginoon Diyos, ito ay nagbibigay din po sa atin ng kapahayagan at katahimikan. Hindi para itolerate ang mundong ito, kundi patuloy nating yakapin ang katotohanan ng Diyos. Sabi nga, kaya nga yung Diyos ang ating kakampi. Ano ho? Sa ating buhay na ito. Hindi naman po lahat, no? Dahil meron din po talagang kapulisan na talagang gumaganap ng kanilang tungkulin, no? Sabi nga hindi lahat, no? Meron din naman. Pero sabi nga po ay nga lang minsan talaga nakakalungkot, no? At dito sa ating buhay na ito, no, ay napakahalaga, no? Kaya nga po din sinasabi sa atin ng ating ng ating apostol na si James, no? Sa James 1 verse 5. Ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at di nanunumbat. Amen. Sabi nga, kapag ang ating puso ay malinis, mas madali tayong lumapit sa Kanya at humingi ng tulong sa mga desisyon natin sa ating buhay. Kaya nga po ang pagkakaroon ng malinis na puso ay nag-aalis ng mga hadlang sa ating komunikasyon sa Diyos na nagiging daan upang makilala natin ang tamang landas. Kaya nga po sa buhay nating ito, napakahalaga po na hanapin natin ating Panginoon Diyos upang makita pa rin natin, magpatuloy pa rin tayo sa ating buhay. Na patuloy pa rin tayo umasa na may gagawin ang ating Panginoon Diyos. Hindi po solusyon ang makisama tayo, no? Ibig sabihin, umayon tayo sa mga anumang pagre-rebelde o sa mga bagay na hindi tama. Hindi po ayon 'yon. Dapat po ay hanapin natin ang katwiran ng Diyos. Na kung ang mundong ito ay makasalanan, na kung ang mundong ito ay sabi nga ay tila parang nakadudurog ng puso, hindi natin maunawaan, trabaho ba talaga nila 'yon o hindi, no? Pero mga kapatid, huwag tayong mawala ng pag-asa. Mayroon tayong Diyos. Bakit natin kailangan na meron tayong malinis na puso? Ikatlo, dahil nagpapalakas po ito ng ating espiritual na buhay. Hindi natatapos ang mundo natin sa isang pagkakamali. Hindi natatapos ang mundo natin dahil parang tila naisip natin na scam tayo. Ang pakikipag-ugnayan natin sa ating Panginoong Diyos ay nagiging mas malalim at mas makahulugan sa ating buhay. Sabi nga sa atin ng ating Panginoong Jesucristo mula doon sa Matthew 7 verse 7 to 8. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. 8. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, ang bawat tumatanggap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Amen. Sabi nga, ito ay nagtuturo sa atin na ang pakikipag-ugnayan natin sa ating Panginoon Diyos ay isang aktibong proseso. Ang pagtawag natin sa Kanya at ang ating pagsisikap na makilala Siya ay nagiging daan upang mas maging malalim ang ating relasyon sa ating Panginoon Diyos. Kapag tayo ay humihingi, nagiging mas bukas tayo sa Kanyang mga sagot at gabay na nagdudulot ng mas makahulugang ugnayan sa ating buhay. Kaya nga po napakahalaga ng ating fellowship, ng ating pakikipag-usap sa ating mga pastor, sa ating mga leader, no, na spiritually nagpapalakas sa atin, no, pakikipagkomunikasyon natin, no, dahil ito ay nagbibigay sa atin ng tamang direksyon sa ating buhay, no. Sabi nga rin sa atin ng ating Panginoon Jesucristo doon sa John 15 verse 9 hanggang 11. Kung paanong inibig ko ang Ama, gayon din naman inibig ko kayo, na natili kayo sa aking pag-ibig. 10. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig,
Tulad ko, tinupad ko ang mga utos ng aking ama at ako'y nanatili sa kanyang pag-ibig. 11. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapasa inyo ang kagalakan ko at sa ganon lubos ang inyong kagalakan. Amen. No? Sabi nga ito yung utos ng ating Panginoon Diyos, no? Na ginagawa na rin natin, no? Ngayon, ibigin mo yung kaaway. Oh, grabe, no? Ibigin mo ang patawarin mo ang mga nagkasala. Yan. Yan yung mga utos ng ating Panginoon Kristo. Madali ba? Parang hirap na. Kasi, di ba? Meron kasi tayong word na kasi. No? Kasi, bata. Yan. Ang ating pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon Diyos ay nagiging mas malalim sa pamamagitan ng ating pag-obey o yung obedience. Pag-obey natin sa kanyang utos. Ito po ay nagiging dahilan upang maranasan natin ang ang kanyang pag-ibig ng Diyos at kagalakan. O the joy. Ang pag-ibig ng ating Panginoon Diyos sa atin ay nagiging mas, sabi nga, ay malinaw. No? At mararamdaman natin o mararanasan natin kapag tayo ay sumusunod sa utos ng ating Panginoon Kristo na nagiging dahilan upang ang ating relasyon ay nagiging mas makahulugan. Nakikita natin yung purpose. Ganito pala yung purpose ng Lord kung bakit na-experience ko ang bagay na ito. Ito pala yung ninanais ng Panginoon Diyos. No? Kaya nga sabi sa atin sa Romans 8 verse 26 hanggang 27, Gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto. Kaya't ang Espiritu ang dumaraing para sa atin, sa paraang di natin kayang sagutin. 27. At ang Diyos ang siyang nakakasaliksik sa puso ng tao, ang siyang nakakaalam kung ano ang kalooban ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu ang namamagitan para sa mga hinirang ayon sa kalooban ng Diyos. Amen. Napakaganda ho ng talatang yan. Kasi dito ipinapakita ho sa atin, ang pananalangin ay hindi pagalingan. Hindi ano yung nasa puso mo. Ano ba yung laman ng puso mo? Parang sinasabi natin, hindi ko marunong manalangin. Pero ano ba yung laman ng puso mo? Kasi mas gusto ng Panginoon na maging totoo ka. Sabi nga, hindi na parito ang Panginoon para sa matutuwid, magagaling. Hindi nandito siya para sa makasalanan. Sa mga may sakit. Imagine natin yung purpose ng Lord. Ang gusto niya, gumaling tayo. Ang gusto niya, malinis tayo sa ating karumihan. Kaya nga, ang banal na espiritu ay nandito kasi kahit na hindi tayo marunong manalangin, kahit na sa buhay natin, yung ating, alam yan ng Panginoon Diyos. Kung tayo nakagawa ng kasalanan, nagsisisi tayo sa ating kasalanan, o patuloy pa rin nating ini-enjoy yung ating kasalanan. Ito po yung nagpapakita ng papel ng banal na espiritu sa ating pananalangin at pakikipag-ugnayan natin sa ating Panginoon Diyos. Kapag tayo ay hindi sigurado kung ano ang ipinapanalangin, ang Espiritu Santo ang tumutulong sa atin at namamagitan. Ang pagkakaroon ng ganitong tulong ay nagiging dahilan upang ang ating pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon Diyos ay mas maging malalim at mas makahulugan. Sapagkat siya ang nag-aalaga sa ating mga pangangailangan kahit sa mga pagkakataong hindi natin alam kung ano at kung paano manalangin. Ika-4 at ikahuli, bakit natin kailangan na magkaroon tayo ng malinis na puso? Ito po'y nagbibigay ng kapangyarihan upang mabuhay ng may integridad. Integrity. Tayo ay, sabi nga ay nagiging mas matatag sa pagkikipaglaban natin sa mundong ito, sa ating pagsubok, sa tukso, at impluensya ng masama. Sabi nga sa atin ng 1 Corinthians 10:13, Wala pang pagsubok na dumarating sa inyo ang hindi nararanasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan niyo. Sabi nga, walang hindi
Sabi nga, walang bago. Yan ay nangyari noon at nangyayari pa rin sa kasalukuyan. Ano ho? Ito ay nagbibigay sa atin ng matibay na pangako mula sa ating Panginoon Diyos. At ito po ay nagpapakita sa atin, no ho, na ang bawat tao ay dumaranas ng tukso. Sabi nga, kaya hindi tayo dapat nag-iisa sa ating mga labanan. Di ba? Minsan natutukso tayo. Lord, ba't di mo ako pinagagalingan? Lord, bakit ang buhay ko'y ganito? Minsan natutukso tayo na, Lord, ganito na nga lang gawin ko. Di ba? Sa buhay natin, no? Pinapakita nito na ang bawat tao ay dumaranas na yan. Kaya hindi tayo nag-iisa sa ating mga laban, sa ating labanang ito o sa ating mga labang ito. Ang mahalaga, mga kapatid, ay ang pangako ng Diyos na hindi tayo niya bibigyan ng tukso na hindi natin kayang labanan. Kaya lagi nating sabihin pag tayo ay dumaranas ng panghihina, karamdaman, Lord, sinabi mo sa iyong salita, hindi mo ko hayaan, hindi mo ko pababayaan. Yan po ay mahalaga. Na sa bawat pagkakataon ng tukso, may paraan ng Diyos upang tayo ay makaligtas. Lagi siyang may way. Kaya parang tila doon, nandun na tayo sa tip o nandun na tayo sa bangin na ang kapit na lang natin ay isang daliri. Imagine niyo yun. Sa bawat pagkakataon ng tukso, may paraan lagi ang Diyos upang tayo ay makaligtas. Kaya naman sa oras ng tukso, dapat po tayong maging mapanuri at maghanap ng mga paraang ibinibigay ng Diyos para makaiwas sa masama. Kaya nga sabi ng Panginoon, resist the devil and it will flee. We need to resist. Yan po yung paglaban natin. Di ba? Pag nagre-resist tayo, tinatanggihan lang natin. Tumatanggi lang tayo. Hindi, pag suntukan ka, may pag-wrestle ka, hindi natin kaya. Kasi una, hindi man natin nakikita ang espiritu. Pero nararamdaman natin ang kanyang pag-atake. Nararamdaman natin ang kanyang sting, ang kanyang pait, ang kanyang poison sa isipan natin at sa puso natin. Kaya sabi sa atin ng James 1 verse 12. Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon, umiibig sa kanya. Sabi niya, mapalad, no? Ang pagsubok at tukso ay hindi lamang mga hamon, kundi mga pagkakataon upang patunayan ang ating pananampalataya. Sabi niya, that is the test of faith. Sa panahon ba na tayo ay nanghihina, nandun pa rin ba ang pananampalataya natin? Para ba tayong pulutong ng mga toro na sumasalubong sa bagyo ng buhay? O umiiwas tayo sa bagyo na hindi naman natin kayang iwasan dahil dumaraan na sa ating buhay? Natatakot tayo. No? Sa bawat pagsubok na ating nalalampasan, tayo ay lumalago at nagiging mas matatag. Ang mga gantimpala mula sa Diyos ay nakalaan para sa mga nananatiling tapat sa Kanya. Kaya't dapat tayo magpatuloy sa ating laban sa tukso. Kaya nga po mahalaga yung meron tayong kapatiran, meron tayong church na masasandigan. Dahil ang bawat tao ay dumaranas ng mga pagsubok na kinakailangang malampasan. At ang mga kapatiran ito ang siyang magbibigay sa atin ng lakas. Sa sandaling tayo ay nanghihina, magpapaalala sa sandaling tayo ay nakalilimot. Na tila ito'y parang isang pagpapaalala sa atin na ang Diyos ay kasama natin. Na ang Diyos ay hindi tayo pababayaan. Kaya nga lagi sa atin sinasabi ng Panginoon, di ba? Sa Ephesians 6 verse 11 hanggang 12. Gamitin ninyo ang lahat ng kagamitan at sandatang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang pakana ng dyablo. 12. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao kundi sa mga pinuno, sa may kapangyarihan at sa mga tagapagpamahala ng kadiliman na umiiral sa sanlibutan ito, ang mga hukbo ng espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Sabi nga, tayo this spiritual battle. Ano yun? Bakit? Kasi kasama dyan yung emosyon natin eh. Na sa lahat ng laban natin, nandyan yung emosyon. Maniniwala ba tayo?
Tayo ba ay manlulupaypay sa mga pagsubok na ito? Mga kapatid, ang baluti ng Diyos ay isang metapora. It's a metaphor para po sa spiritual na kagamitan ng kailangan natin upang manatili ang ating katatagan. At sa bawat araw, tayo po ay nahaharap sa mga tukso at impluwensya ng masama. Kaya't mahalaga na tayo ay laging handa at naka-armas ng mga katotohanan ng Diyos upang tayo po ay makapagtagumpay. Kaya nga po sabi rin sa ating Panginoong Jesucristo doon sa Matthew 26 verse 41. Sabi doon, magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Sabi nga, ang espiritu ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Sabi nga, the spirit is willing, but the flesh is weak. Bakit? Kasi yung spiritong yan, that is the small voice in our life. Yan yung Holy Spirit. Kahit na ang ating espiritu ay nagnanais na gumawa ng mabuti, ang ating flesh o yung ating laman ay madalas na mahina. Ang regular na pananalangin at paghingi ng tulong sa ating Panginoon Diyos ay nakatutulong sa atin na maging matatag laban sa tukso. At hindi, sabi nga, magandang impluwensya. Sino yung mga hindi magandang impluwensya? Tingnan natin yung kapaligiran natin. Sa buhay ba nating ito ay ang ating mga nakakasama ay nagbibigay sa atin ng impluwensya na nagtutulak sa atin upang gawin ang kalooban ng Panginoon Diyos, o nagiging masama tayo o nagbabago yung ating buhay sa pamamagitan ng pagbalik natin doon sa makasalanang mundo. Ito kasi ang uso ngayon. Ito kasi ang in ngayon. Dapat maki-in din ako. Pero sabi ng ating Panginoon Diyos, di ba? Doon sa Romans 12 verse 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap sa kalooban niya. Sabi niya doon, di ba? Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by renewing your mind. Ang talatang ito ay nag-uudyok sa atin na huwag makiayon sa mga maling impluwensya ng mundo. Sa halip, dapat tayong magbago at muling, sabi nga, pag-isipan ang ating mga desisyon at kilos. Ang pagbabago ng isip ay nagdadala sa atin ng mas mataas na antas ng pagkilala sa kalooban ng Diyos. Ito po ay nagbibigay sa atin ng lakas upang labanan ang mga tukso at masamang impluwensya. Kaya nga mga kapatid, sa ating pagtatapos ng ating talakayang ito, wala po sa Matthew 5 verse 8, ay ito po ay sa ating pagninilay, no, dito sa ating o sa salita ng ating Panginoon Diyos, nais ko pong manatili tayo sa ating puso na isang malinaw na katotohanan, maging malinaw po sa ating katotohanan sa ating puso na ang landas tungo sa isang masaganang buhay, isang buhay na puno ng kapayapaan at layunin, ay nagsisimula sa isang malinis na puso, no? Clean heart. No? Converted heart, no? Na-convert yung puso. Hindi ito isang perpektong estado, isang bagay na ating makakamit sa isang iglap lamang. Ito po ay isang patuloy na paglalakbay, isang pagsusumikap na linisin ang ating mga puso sa pamamagitan ng pag-ibig sa Diyos at sa ating kapwa. Tulad ng isang salamin na ating nagamit kaninang analogy na kailangan ng paulit-ulit ng paglilinis upang mapanatili ang kinang, gayon din ang ating mga puso. Ang mga mansa ng ating mga kasalanan ay hindi madaling matanggal. No? Nangangailangan ito ng patuloy na pagsisisi, pagpapatawad, at pagsusumikap na sundin ang kalooban ng Diyos. Ngunit sa bawat pagsisikap, sa bawat pagdarasal, sa bawat pagkilos ng pagmamahal, mas lalo tayong lumalapit sa Diyos. Mas lalo nating nakikita ang kanyang kagandahan at mas lalo nating nararamdaman ang kanyang kapayapaan. Huwag tayong matakot sa mga pagsubok at tukso. Tandaan natin na ang pangako ng Diyos ay hindi niya tayo pababayaan
Sa bawat hamon, bigyan niya tayo ng lakas at karunungan upang malampasan ang mga ito. Gamitin natin ang kanyang salita bilang ilaw sa ating landas at ang banal na espiritu bilang ating patnubay. Mga kapatid, yan po tayo nagtatapos. At sa pagtatapos na ito, hayaan po natin ang aral na ito ay magudyok sa atin. Nabaguhin tayo ng ating Panginoon. Mabagong ating puso. At dito po tayo nagtatapos mula sa Matthew 5 verse 8 sa ating topic na purity of heart and vision of God. At ngayon sa araw na ito ay hindi lang po muna makakapag-reflect ang aking partner dahil sa meron lang emergency ginagawa na kailangan pong pagtuunan. At ngayon po ay tayo po ay tutungo na sa ating pag-acknowledge sa ating mga kapatid online. At ang ating mga kasama ngayon ay pinangunahan po tayo syempre ng angkan ng nagmumula sa Liliw, Laguna. At ito po ay si Nanay Edna at batiin po natin ang buong angkan ng Arocena. At syempre, ang mula naman po dito sa Concepcion, San Pablo City, ang aking ate, si Ate Carmeline, at batiin na natin ang angkan ng Azucena at Tanyo family. At isama na natin dyan ang aking mga pamangkin, si Paula at si Jolene, no? Yan, special mention yan, hindi general, no? At ganoon din syempre kasama natin si Pastora Pe, ang angkan ng Artillaga Andal, no? Mula po diyan sa Santa Monica, no? O San Roque pa ba yan? O basta kung saan man yan, na Pastora. Hindi ko alam kung nakasakop yan, parang San Roque pa yata o Santa Monica na siguro, no? Diyan sa lugar po nila, isang batiin natin ang Andal, Artillaga clan. At syempre ang aking Ate Cindy, no? Diyan sa Pampanga. Yan. Ate Cindy Mercado. Yan. Good morning sa ating lahat. Batiin na rin natin ang kanyang angkan. Diyan. At si Naiwini Patual at na mula sa Villa Escudero. Batiin din natin ang kanyang buong angkan. Patual, Dalangin. Yan. Family. At syempre ang aking Ate Lilibet Chua, no? Getgano. Yan, batiin natin ang Chua Getgano clan. Yan, aking pinsan dyan sa Cotabato. Yan. Regards kay Uncle Sid at kay Mamang. Yan. At dito kay sino pa? Yan. Yan, siyempre ang aking nanay. Yan. Corazon Mercado dyan sa Santa Rosa, Laguna. Yan, batiin natin ang kanyang angkan. Getgano Mercado, kasama po ako dyan. Yan. Ang kasama rin natin, siyempre, dyan sa Bulaking Chaong, ang Kuya Chris Artillaga. Yan, batiin na rin natin. Yan. At siyempre, ang angkan naman ng mula sa Usamis na si Dr. Julia C. Yan. Isang mapagpalang umaga po, Dr. Julia. Yan sa Usamis, no? At syempre, ang ating angkan ng Patual, yan. Pero siya ay nasa Dubai. Si Sister Maripe, yan, watching from Dubai. Madaling araw pa lang yata dyan. Pa natutulog, ano? Yan. At syempre, kasama rin natin mamaya ang ating worship leader mamaya. Yan, si Ate Marta Artillaga. Yan. Excited na ako sa devotion ng aming worship team mamaya. At kung kayo po libre, meron po kaming magpipinaltok po kami. Yan. Masarap yun dahil may sago. Yan. Kung walang sago, masarap pa din. No? Kasi may langka. Yan. Okay. At batiin na rin natin ang ating kapatid dyan sa Bacolod. No? Ang Pios clan. Yan. Diyan. Ang Kuya George. Yan. Yan, sino pa? Si Sister Nella Nonoso. Yan, batiin na rin natin ang buong angkan ni Ate Nella Nonoso. Ayan, good morning mga kapatid. Yan, at aking kapatid na si Caroline Mercado. Yan sa Santa Rosa, Laguna. Yan, batiin na rin natin ang kanyang buong angkan. Yan, at syempre ang angkan ng Winnie Mercado. Sino kaya ito? At batiin na rin natin ang
clan ng Mandigma Castillo. Yan. Nanonood po siya. Sama ko lang kanina, no? Sabi nga ni ng aking kapatid, no, dito sa kanyang comment, no, basahin po natin, no. Ang sabi dito, this verse reminds us that God values the purity of our hearts above outward appearance of empty rituals. To be pure in heart means to have sincere motives, a genuine love for God and others, and a desire to live in a way that pleases Him. When our hearts are free from hidden agendas, bitterness, and hypocrisy, we're able to see and experience God's presence more clearly in our everyday lives. God bless everyone. Amen. Okay? So, purihin ating Panginoon Diyos, mga kapatid. That's all. At nawa tayo po ay napagpala ng ating Panginoon Diyos at sa ating mga kapatid na makikinig, magre-replay, no? Ay dalangin natin ang kapayapaan at mag-share ng message na ito, no? Ay again, to God be all the glory. E tayo po ay manalangin. Let's all pray. O manaming Diyos na makapangyarihan, Lord, kami po ay nagpapasalamat sa iyong turo. We acknowledge, Lord, na ikaw ang guro na siyang nagturo sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. At sa iyong paghahayag ng iyong katotohanan at ng iyong aral sa aming buhay, nawa ito ay magsilbi, Panginoon, naming kalasag at armas sa aming spiritual battle, sa aming sa aming pamumuhay na ito. Lord, give us a divine protection, provision, healing, favor, Lord, sa lahat ng aming ginagawa, iniisip, sasabihin, Lord, sa aming mga pagkilos. Nawa ay, Panginoon, magbigay ito ng kaluguran sa iyong glory at sa iyong kapurihan. Maitaas po namin ang iyong pangalan sa lahat ng area ng aming buhay at patuloy kang maghari. Again, O God, we thank you and we praise you at dalangin po namin sa aming mga kapatid na wala pang relasyon sa iyo. Gamitin mo po, Panginoon, ang platform na ito upang makilala nila ang iyong kabutihan at ang iyong pagmamahal, ang iyong kaligtasan na nagbibigay, Panginoon, ng daan patungo sa tunay na buhay. Ang buhay na masagana at ang buhay na nagbibigay, Panginoon, ng tamang layunin at purpose mo sa bawat isa sa amin. Again, O God, we thank you and we praise you. In this I pray, in the name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ has risen. Christ will come again. And together, we are for Christ. Again, God's morning, everyone.